mo na ang iyong luha. Initin tawanan ng problema, habang bata ay magsaya. Makulay ang mundo, basta't mangarap ka. Sa bawat pagsubok na makikita, huwag mong hayaang madapa ka. Ibayan mo ang mundo, pagkatapos ng mundo, ligaya ang dulo. Sadyang ganyan ang buhay, kailangan magsanay. Mapaglarang tadhana, susubukin ang tibay. Kaya't tumilos ka, mag-isip madangan. Magandang bukas, tayo ay nakalaan. Isang epidemya. Ang sakit na kolera ay lumaganap sa bansang India at naging dahilan ng maagang pagpanaw ng mga magulang ni Mary Lennox. Kinupkup siya ng kanyang tiyuhin na nakatira sa isang mansyon sa Inglaterra, subalit hindi pa ito nakikilala ni Mary. Sa gitna ng napakalawak na lupain, naroon ang mansyon ni Mr. Craven na halos 600 taon nang nakatayo doon. Nagsasad ito ng karangyaan at kayamanan ng pamilyang Craven. Senyorita Mary, magandang umaga po. Si Mata po ito. Papasok na po ako. Ay, naku po. Natulog kayo nang di man lang nagpapalit ng damit, Senyorita Mary? Kasi wala akong katulong magpalit. Aba, sumataong gulang na kayo. Dapat kaya na magpalit ng walang katulong. Nakasinayang ka ng patakaran yon. Patakaran? Sa India, si Ayang tumutulong sa akin sa lahat. Aya? Siya ang yaya ko. Bakit? Ano po bang buhay meron kayo doon sa inyong bansa? Doon sa India, may sarili akong bahay doon. Nakahiwalay sa aking mga magulang. Si Ayang nag-aalaga at tumutulong sa lahat ng bagay. Si Daddy kasi laging abala sa army. Si Mami naman sa mga parties. Handa na ba ang aking almusal? Pakidala mo na nga dito, Martha. Mas mabuti pa sigurong doon kayo kumain sa hapagkainan. Wala na kayo sa India, Senyorita Mary. Kailangan matuto na kayong kumilos at alagaan ang inyong sarili. Pero ikaw ang magiging katulong ko dito, Martha, hindi ba? Aba, nagkakamali kayo. Tutulungan ko talaga kayo sa ibang mga bagay. Pero hindi naman sa lahat ng bagay. Ngayon, mabuti pang magpalit na muna kayo ng damit at sumunod na kayo sa akin sa ibaba. Pwede? May problema ba, Senyorita Mary? Wala naman, Martha. Sabi ko, salamat sa'yo. Magsabi kayo sa akin ng totoo. Huwag kang mag-alala, walang anuman ito. Magpapalit na ako ng damit, kaya umalis ka na, Martha. Kaya ko na to. Sige na. Mananagot ka kay Mrs. Medla kapag nakita niya ang pusa mo. Hindi ako makakapayag na itapos siya ng kahit na sino dito. Sige, huwag kayong mag-alala, Senyorita Mary. Itatago ko na lang ang inyong pusa para hindi siya makita ni Mrs. Medla. Bilisan niyo na lang ang pagbibihis habang wala ako. Pati. Si Martha po ito. Senyorita Mary, tapos na po ba kayo sa pagbibihis? Senyorita Mary! Senyorita Mary! Anong nangyari sa inyo? Akala ko hindi na ako makakahinga. Akala ko na may nagbibiro lang kayo nung sinabi niyong hindi kayo marunong magpalit. Sana matutunan niyo na magbihis sa madaling panahon.
Nasaan si Patty? Huwag kang mag-alala, senyorita. Nasa tago at napakagandang lugar siya. Nagustuhan niyo ba ang damit? Ipinagawa pa yan ni Mr. Craven sa kilalang modista para sa inyo. Mas gusto ko pang panlamay kong damit. Ano? Ano ba yun? Ha? Anong nangyari sa inyong sapatos? Paano kasi hindi mo pa sinusuot sa mga paa ko? Hindi rin kayo marunong magsuot ng sapatos? Nasa aming patakaran yon, Martha. Mahimbing ba ang tulog mo kagabi, Mary? Opo. Pero nagising din po ako nung hating gabi. Ganon. Pero masasanay ka rin dito pagdating ng araw. Sige, kain ka na. Sandali lang. Hindi ka pa nagdarasal, Mary. Hindi ka ba man lang tinuruan ng iyong mga magulang na magdasal bago kumain? Mary? Pero ang sabi nyo, kumain muna ako, hindi po ba? Huwag kang sumagot sa akin ng pabalang. No. Ngayon, magdasal na tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga Hindi pa tayo tapos magdasal! Mary, maupo ka. Uulitin natin ang dasal mula sa simula at sumunod ka sa akin. Narinig mo ba ako? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Huwag kang tatayo. Hindi magandang asa lang umaalis sa mesa habang kumakain. Makinig kang mabuti. Tandaan mong ulila ka na at kailangan sumunod ka kay Mr. Craven dahil pinatira ka niya dito. Pag hindi ka nagtino, isusumbong kita sa kanya at tiyak sa bahay ang punang ka natitira. Senyorita Mary! Ano pong ginagawa niyo? Anong nangyari? Si Senyorita Mary po. Kumukuha po siya ng mga longganisa at biglang... Ano? Katatapos mo lang mag-almusal, hindi ba, Mary? Hindi ka pa ba nabusog sa iyong kinain kanina? Kakain ka na naman? Napakalakas naman ng panunaw mo. Para kay Patty. Pati, narito sa bahay ang pusang yon. Wala po. Kung babalik lang naman po siya. Hindi mo maaaring alagaan dito ang pusang yon.
ko na yun sa'yo. Isa pa, hindi maganda ang ugali ng pusa mo kaya lalong hindi pwede. Hindi. Meron akong pagtitipong dadaluhan mamaya kaya medyo gagabihin ako. Magpapakabait ka, Mary, habang wala ako. Mag-iingat po sana kayo, Mami, Daddy! Senyorita Mary, may dala po akong gatas para sa inyo. Ayoko ang uminom ng gatas. Hindi naman ito talaga para sa inyo. Para ito kay Patty. Ha? Naroon siya sa kwadra. Sige na, pakainin niyo na siya. Sa kwadra? Ginawan ko siya ng higaan doon sa kwadra na gawa sa mga dayami, senyorita. Salamat, Martha. Salamat. Patty? Patty? Ha? Aba, Senyorita Mary, anong ginagawa niyo rito? Bakit sino ka ba? Nakalimutan niyo na ba ako? Ako ang sumundo sa inyo kahapon sa istasyon. Ako si Sam, ang dakilang kutsero. Sam, alam mo ba kung nasaan si Patty? Ha? Si Patty? Yung pusa niyo? Aba nako hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Tinutusok ko ang mga dayami doon. Yung pala, nasa ilalim ang yung pusa. Nasugatan ko nga yata. Nagtatakbo siyang palayo mula rito. Paano mo nagawang saktan ng pusa ko? Galit ako sa'yo! Di kita mapapatahan! Patty? Patty? Ikaw siguro yung batang inampon dito mula sa India, ano? Anong inampon? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala naman. Ano bang kailangan nyo dito? Ano po bang pangalan niyo? Ako si Tom. Amang Tom, hinahanap ko po ang pusa ko. Nakita niyo po ba siya? Pusa? Meron nga ditong pusa kani-kanila lang pero Ano pong nangyari sa pusa ko? kasi hindi ko naman po sinasadya talaga. Tama na! Paano niyo po nagawang saktan ang aking pusa, ha? Aba, hindi ko talaga sinasadya yun. Huh? Mati! Kanina pa kita hinahanap. Eto, para sa'yo. Mati, habulin ako! Mati, habulin ako! Mati! Sandali! Pati! 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 Pati? Kumusta ka na, senyorita? Ikaw na naman? Ano sa akala mo ginagawa mo sa aking pusa? Kinukumusta ko lang naman ang pusa mong si Patty. Masama ba? Lubayan mo ng pusa ko! Ano ka ba naman, Patty? Kailangan mong sumama sa amo mo kahit pa masungit yan. Huwag mong sabihin yan, Patty. Masama yan. Malungkot yung amo mo. Kailangan ka niya. Huwag kang ganyan, Patty. Magkikita pa rin naman tayo araw-araw. Tama na! Kunwari ka pang nakikipag-usap sa kanya, hindi naman maaari yun! Tama na, kalokohan mo! Bakit? Hindi naman talaga kita niloloko, ah. Tumigil ka na nga! At sino bang may sabi sa'yong nalulungkot ako? Aben, sino may sabi sa'yo? Si Patty. Tigilan mo na nga panuloko mo sa akin. Alam kong hindi nagsasalita ang pusa. Ibigay mo na si Patty sa akin. Amin na, ibigay mo! Mainit na naman ang ulo ng amo mong napakasungit. Sige na, sumama ka na. Heto. Aba,
Sandali! Hoy! Hoy! Hindi dyan ang daan! Papunta ka niya sa latian! Nandoon ang mansyon! Galit ako sa'yo kaya wag mo ko susundan! Aray ko. Pati! 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 Nasaan ka na? Ang lamig. Naku, nasa na ba ako napunta? Ginaw-ginaw. Mm. Huh? Mommy! Hindi ka taga rito, hindi ba? Saan ka ba nanggaling? Ako nga pala si Camila. Ikaw, ano bang pangalan mo? Saan ka ba ipinanganak? Sa India, Hindi yon. Kailan ang kaarawan mo? ika-6 ng Enero. Capricorn. Ilan taong ka na? Siyem po. Kaawa-awa naman. Nakatakda ka palang mapalayo sa iyong mga magulang. Nakikita mo ba ang talang maliwanag na yon? Opo. Sundan mo ang talang yon. Doon mo makikita ang hinahanap mo. Paano mo naman nalaman ang hinahanap ko? Camila? Aba, nawala siya. Senyorita Mary! Senyorita Mary! Senyorita Mary! Nasaan kayo? Martha! Martha! Senyorita Mary! Pati! Saan ba kayo nanggaling? Nag-aalala ako sa inyo. Akala ko naman kasi nasa bakuran lang kayo. Nakilala mo ba si Camila, Martha? Camilla? Nakilala mo si Camilla? Oo. Naku, wag na wag kayo maglalapit sa kanya. Bakit? Ang balita dito, mangkukulam daw yon. Kaya iniiwasan namin siya. Kapag nalaman ito ni Mrs. Medlock, tiyak mapapahama kayo, Senyorita Mary. Tiyak paghagalitan kayo. Ang mabuti pa, ilihim na lang natin ang lahat. Huwag niyong sasabihin kahit kanino na nakilala niyo ang babaeng yon. Saan ka ba nang galing at gabing-gabi ka nang umuwi, Mary? Naligaw po ako sa latian. Huwag kang magsasalita kapag puno ang iyong bibig. Kulang ka talaga sa kagandahang asal. Kailangang magkaroon ka ng magtuturo sa iyo para disiplinahin ka. Hindi nga yata marunong magpalaki ng anak ang iyong mga magulang. Huwag niyo pong idamay dito ang aking mga magulang. Iginagalang si Daddy bilang kornel sa army at kilala naman si Mami sa kagandahan sa mga pagtitipon. Kaya pala ganyan ka. Masyadong maluho ang iyong mami, kaya hinayaan ka na lang lumaki sa pangangalaga ng isang yaya na walang alam tungkol sa tamang pagpapalaki sa isang bata. Kaya naman pala, hindi ka man lamang marunong magpalit at magsuot ng sarili mong damit at pati na ang wastong asal sa pagkain. Makinig kang mabuti sa akin, Mary. Ngayong nasa pangangalaga ka na ni Mr. Craven, kailangang matuto ka ng wastong asal sa lalong madaling panahon. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko, Mary? Kailangang mag-aral ka sa ilalim ng isang guro. At isa pa, nalaman kong nakikipag-usap ka daw kay Camilla kaninang hapon. Totoo ba ang narinig ko, Mary? Dapat mong malaman na isang estrangherong babaeng yon dito sa bayang ito. May nagsasabing isa siyang mapanganib na mangkukulam. Hindi po mahalaga. Hinahanap ko lang naman si Patty.
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi maaaring tumira ang pusa mo dito? Hinding-hindi ko yung mapapayagan, Mary Lennox. Hindi ko gusto ang ginawa mo, Martha! Ha? Akala ko ba ililihim natin na nakilala ko si Camilla? Wala naman akong pinagsabihan. Kung ganon, sino ang nagsabi kay Mrs. Medlock? Alam na rin niyang hindi ako marunong magpalit at magbihis ng damit. Ikaw lang ang may alam nun. Madaldal ka pala. Galit na ako sa'yo, Martha. Wala talaga akong pinagsabihan tungkol kay Camilla, Senyorita Mary. Huwag ka nang magsinungaling pa. Hindi ako nagsisinungaling. Sinabi ko nga po sa kanya hindi kayo marunong magpalit at magbihis ng damit. Pero hindi talagang tungkol kay Camilla. Sumpaman, maniwala kayo. Palagay ko ilang mga tao nakakita sa'yo na kausapin mo siya. Paano mo naman nasabi yon? Galit kay Camilla ang lahat ng tao. Dito sa bayang ito. Lagi siyang sinusubaybayan ng mga tao para makakuha ng dahilan na tuluyan ng mapaalis sa dito. Hindi kita pinaniniwalaan, Martha. Umalis ka sa kwarto ko ngayon din. Hindi po ako maaaring umalis dito hanggat hindi pa kayo tulog, Senyorita Mary. Kung ganon, ako ang aalis ngayon. Ano pong binabalak niyo gawin, Senyorita? Aalis na ako dito at hindi na muli babalik. Martha! Huwag niyo na pong mauulit gawin yon, Senyorita Mary. Martha! Hindi binalak ni Mary na umiyak sa harap ng ibang tao. Tanging kay Martha pa lang siya nakapagbuhos ng sama ng loob. Si Martha ang unang taong nakakita ng kanyang mga luha.